speaking of Aimee and GMA eto, ako inaantay ko talaga may comment na GMA at Aimee dyan. Siyempre, mautak tayo. Hindi pa tayo nag-live, nag-isip na. Kasi hindi tayo fake news eh. Alam nyo ba na plano na talaga ng mga Duterte ang pabagsakin si Marcos? May narinig ako, isa sa aking kaibigan na kasali dun sa meeting sa Rockwell sa Makati. Ang sabi ni Digong, 3 days lang yan si Marcos maging presidente. Mapapalitan ni Inday yan. 3 days lang yan maging presidente si Marcos, mapapalitan ni Inday yan. Kaya kung naalala ninyo, nagkodita sa Congress, nagkodita. Bakit? Gustong iluklok ng mga Duterte si Arroyo bilang House Speaker. Naalala nyo? Naging House Speaker si Arroyo sa loob lamang ng 1 linggo. At biglang nagkodita, natanggal si Arroyo, pinalitan ni Romualdez. Bakit? Kasi plano pala nila yon na pag nag-House Speaker si Arroyo, lahat ng kongresista, himuri nila ang tumbong, mag-isip sila, magplano sila, i-impeach si BBM, automatic papalit si Sara. 3 days nga lang daw maging presidente si BBM Sabi nga ni Duterte, huwag kayong mag-alala. 3 days lang yan. Mautak ang Marcos. Kodita, tinanggal si Arroyo. Hindi ba totoo? Tinanggal si Arroyo. Pinalitan ni Romualdez. Ngayon, sinong natanggal? Si Sara. Plano ni Duterte, palpak. Plano ni Duterte, palpak. Di ba? Tama ba ako? Mali. Nagkodita sa Congress. Si Arroyo naging House Speaker 1 linggo lang. Natanggal. Pinalitan ni Romualdez. Di ba? Nabumirang. Kaya nga sabi ko sa inyo, ito yung plano ni Digong, puro kapalpakan. Una, ang sabi ni Sara, may nag-attempt sa kanya, ginurgur sa liig. Kasi wala na. Simula nung napalitan ni Speaker Romualdez si Arroyo, tinawag na ni Sarang tambaluslos. Tinawag na ni Sarang tambaluslos. Nagulat kayo, nagtaka kayo kung bakit biglang nagkaganon at hindi na halos hawakan ni Sara. Nakipaglamano si Romualdez sa kanya, iniilagan niya. Humarap si Romualdez sa kanya, dumiretso siya. Bakit? Hindi kasi natupad ang plano nila. Napalitan si Gloria bilang House Speaker, pinalitan ni Romualdez kasi nagplano ng kudita. Ipa-impeach si Marcos. Hindi natuloy kasi ang sabi ni Digong nung meeting sa Rockwell, tanungin nyo si Nino Barsaga, nandun yan. Ang sabi ni Digong, 3 days lang yan, presidente si Marcos, papalitan ni Inday yan. Nasa live ni Nino yan, sinabi ni Nino yan noon. Ngayon, plinano nila. Plano, pak, ginawang speaker si Arroyo. Hindi nagustuhan ng mga kongresista. Nakarinig ang mga kongresistang kaliwaan, yung mga opposition congress. Nakarinig, hindi po pwedeng si Arroyo makaupo dito. Naalala nyo naman kung anong ginawa ni Arroyo kay Erap noon. Pinalitan, nagbutuhan. Si Romualdez ang binoto. Doon pa lang nag-umpisa, kaya tinawag ni Sara si Romualdez na tambaluslos. Sabihin niyo sa aking fake news ako, anong dahilan, anong rason kung bakit tinawag ni Sara si Romualdez na tambaluslos? Saan siya kumukuha ng galit? Bakit tinawag niya tambaluslos si Romualdez at araw-araw nang binira ng kanilang mga vloggers? Diba? Saan siya kumukuha ng galit kung bakit tinawag niyang tambaluslos nung napalitan ni Romualdez si Gloria Arroyo bilang House Speaker? Diba? So plano ni Digong pumalpak doon. Tinawag na tambaluslos. Binira ng mga DDS vlogger na bayad ng China. Ayon kay Cesa na anak ni Enrile. Na si Katrina Enrile. Bayad daw ng China yung mga DDS vlogger. Ngayon, araw-araw nilang binibira si Romualdez. Tambaluslos. Magnanakaw. Kawatan. May plano si Romualdez. Ganyan-ganyan. Sila ang may plano. Nabuko lang. Diba? Janet, huwag mo kung utusang manahimik. Kung gusto mong ikaw mag-ingay, mag-vlog ka, i-promote pa kita. Tangina yung bobo nyo talaga. Yon ang plano ni Duterte. Ngayon, eto na.
Yung plano nila na patalsikin si BBM, hindi natuloy kay si Gloria na palitan ni Romualdez. Anong ginawa nila? Gumawa ng kwento. May gurgor daw sa leeg. Ginurgor sa leeg, may nag-a-attempt. May nag-a-attempt. Meron kang 433 bodyguards bilang Office of the Vice President or Vice President in the Philippines. Meron kang 433 bodyguards. Maniwala ka na magugurgur ka? Saan ka kumuha ng kahinaan kung ang bodyguards mo 433 tapos sabihin mo ginurgur ka sa lieg? Merong gustong pumatay sa akin, kaya ginurgur ako sa lieg. Paano ka magurgur kahit 5 bodyguard lang hindi ka malalapitan? How much more pa yung 433? 433 bodyguards mo, kinuhaan ng 75 ni General Marvel. So may 300 plus pa. Tapos sabihin mo, ginurgur ka sa lieg. May nag-a-attempt sa'yo, hindi nag-success. Paano ka magurgur kung meron kang 300 plus? Kahit 10 nga lang na bodyguard, di ka na malapitan. Si BBM nga, pag pumunta ng probinsya yan, 20 ka bodyguard lang dala eh. Hindi naman namatay. Di ba? So, pagkaumpisa nun, ginurgur. So, hanap simpatya ng tao. Gusto nila. Paniwalaan natin si Sara. Bakit? Ginurgur. Papatayin ni Romualdez. Kaya ngayon, galit na si Sara nung pinatawag na sa Congress. Sabi na, tinanong na si Zulaika. Ang sabi kay Zulaika, sinong kumuha ng pera? Mary Crispiatos, Nova, Uwisi, Nagaraya, pa? Iba-ibang pangalan, puro chichirya, galing sa 7-Eleven. Tapos, hindi kayo nagtaka. Asawa niya, kapatid niya, sangkot sa drug smuggling, never naging abogado si Sara. Pero nung natakot siyang magsalita si Zulaika kung saan dinala ang pera ng confidential fund na isa sa nireklamo sa kanya ngayon sa impeachment, bigla siyang naging abogado. Ako ang abogado niya. Tapos biglang nag-post si Ramon Tulfo. Kaya po, gano'n na lang po kadali na i-depensa ni Vice President si Zulaika kasi magjowa po sila. Si Ramon Tulfo, si Ramon Tulfo nag-post niyan, magjowa po sila. Matagal nang alam ng taga Davao yan. So doon nag-umpisa. Hindi tumalab ang gurgur niya. Nagmura siya doon. Meron nga tayong kasabihan na, when emotions are high, the intelligence is low. So hindi siya nag-isip. Sabi niya, kung ako patayin ngayon, may nakausap na akong killer. Nag-hire na ako. Pag ako pinatay, patayin niya si Bongbong, si Lisa, si Marcos. Putang ina mo, Lisa Marcos, Bongbong Marcos, Martin Romualdez. Naalala mo pa ba na pinadalhan mo akong sobre na may nakatatak diped? Di ba? Idugtong-dugtong ninyo. Dugtong na, di ba? May gurgur sa lieg. Ipapatay. May na-hire na killer. Tapos after nun, anong sabi niya? Nagsinungaling na naman. Nagsinungaling na naman siya. Ang sabi niya, wala akong sinabi na may ipapatay. Pakinggan nyo ito. I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next, could you Not say that. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Tapos sasabihin ninyo ngayon, hindi siya nagplanong assassination. Di ba? Napakasinungaling talaga. Kaya dapat lang matanggal talaga. Ipagdugtong-dugtong ninyo. Pag isuma total ninyo, yan yung mga plano ni Digong. May plan A na, may plan B na, may plan C pa. Palpak. Wala akong plano na ipapatay. Wala akong hired na killer. Wala akong assassination na plano. Pero ang sabi ko, huwag kayong mag-alala, ma'am. Meron akong nakausap na pag ako pinatay, patayin mo si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos, at si Martin Romualdez. So yun ang nangyari, mga kababayan. Ano na ngayon? Diba? Ako bayaran? Ay nako, ilabas mo labi-dabi kung saan yung binayad sa akin. Bayaran ba pag naipagdugtong-dugtong mo ang plano nilang palpak?
Bayaran ba ang tawag sa ganyan? Bayaran ba ang tawag sa ganyan? Hindi po bayaran ang tawag sa ganyan. May ebidensya kung gaano sila kasinungaling. Hindi si Super Dudes pala. Labi-dabi, pasensya na. Ngayon, sa plano nila, ang sabi, hindi tatalab yung impeachment ninyo. Umabot ng 1 buwan. Nagrally na. Nagrally ang Iglesia ni Cristo. Tapos hinulog nila na hindi daw sila kampi kay Sara. Yung iba, hindi. Hindi natin alam yung iba. Di ba? Oo, Ma'am Labi-Dabi. So ngayon, ang nangyari, ganito na. Nagrally na. Ang sabi, hindi tatalab yung impeachment ninyo at reklamo ninyo. Tapos, nung nakaraang araw, sa loob lang ng 3 oras, impeach na si Sara sa Congress. Ang sabi agad, minamadali. Persecution yan. Kakalapastangan sa batas ng Pilipinas yan. Nag-impeach kayo na kayo-kayo lang. Ano gusto nyo mangyari? Sasali ang taong bayan sa loob ng Congress? Di mapuno doon. Di ba? Kaya nga tinawag silang assemblyman, congressman, kasi sila ang magdesisyon. Di ba? So ang gusto mangyari, ang tagal-tagal na, walang nangyari sa impeachment mo, Ken. Nasaan na yung impeachment na sinasabi mo? Nung inimpeach sa loob lang ng 3 oras, ang sabi agad, ang dali-dali, ginigipit nyo talaga si Duterte, si Inday. Ang bilis-bilis, kayo-kayo na lang kayo-kayo na lang nag-impeach. Hindi nyo pinaalam sa taong bayan. Hindi natin alam kung ano ang mga problema doon, yung mga conflict niya, bakit na-impeach siya. Nung nakaraan, halos 1 buwan ang tagal-tagal. Sasabihin ninyo, walang kwenta yung impeachment na reklamo ng opposition group. Nila Castro, nila Laila de Lima, na mga pare. Sasabihin nyo, walang kwenta. Ngayon, nung na-impeach siya, sasabihin nyo, minamadali. Utos ni BBM yan. Sabi ko nga sa inyo, kung magaling si Duterte maging cheese master, magaling maging chickmeat si BBM. Sabi ni BBM no time. Sabi niya, ano ba yun? The timing is very poor. Wala na tayong time mag-impeach pa. Malapit na ang eleksyon, wala nang time, sa June pa ulit, magbago ang konstitusyon, magbago ang mga tao sa Kongreso at sa Senado. Nagulat sila. Sa loob lang ng 3 oras, na-impeach agad. Tapos biglang sabi, ang dali-dali, minadali ang impeachment kasi gusto talaga mapabagsak si Sara. Nung nakaraan, umabot 1 buwan. Ang sabi, ang tagal naman yan. Tapos ngayon, tanong na naman, nasaan yung ICC na sinasabi mo? Antayin natin yung ICC na yan. So ngayon, hindi pa dumating ang ICC, may pakita na ako sa inyo. Ayan na. Hindi pa pumasok ang ICC, pero meron na tayong example. Ito ang ICC. Example ng ICC na kapag pumasok, may bitbit na warrant, ito na yung sample. Diba? Sample lang to hindi ko sinabi na ito na ngayon, hindi pa to nangyari. Pero advance akong magsabi, malapit na ito. Kaya nga kung ako kung nag-declared na ang ICC na si Digong ay guilty for crimes against humanity, dapat mag-declared na ang Senado at Kongreso ng hold departure order. Dapat mag-declared na ng hold departure order ang Pilipinas. Hindi natin alam, bukas makalawa, either si Digong mamatay sa sakit or tatakas. Hindi natin alam. Dalawa lang naman pagpipilian niya. Makipagpatayan siya or mamatay siya. Ganun lang naman kasi sasabihin niyan, hindi ako pwedeng hulihin. Senior citizen na ako. 75 years old na ako. Hindi. Tapos ang reaction, tignan nyo. Paglabas ng warrant nito, sasabihin agad niya nila, bakit si Imelda Marcos nahatulang guilty, hindi kinulong kasi matanda na? Bakit si Enrile sangkot sa PDAP noon, bakit hindi kinulong kasi matanda na? Iba ang kaso ni Enrile, ni Imelda Marcos at ni Digong. Si Imelda kinasuhan sa mga kinasong binintang sa kanya.
Si Enrile kinasuhan, pero mautak, hindi nakulong. Pero si Digong, 30,000 po ang pinatay niya. 30,000. Magkaiba ang kaso nila. Dalawa lang naman pagpipilian niya eh. Either mag-declared siya may sakit, hospital arrest, or tatakas. Yan lang naman. Sure talaga ako. Mga ka-addict TV, kumusta kayo dyan? Sa Davao, marami yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa Pilipinas, ano pong opinion nyo sa BICAM? Kalimutan nyo na yung BICAM, doon tayo mag-focus sa impeachment at sa warrant. Kasi yung BICAM, kahit magsirko balintong kayo dyan, wala kayong pakialam dyan, hindi kayo kasali sa pumirma. Di ba? So eto ngayon mga kababayan, alam nyo ba, bigyan ko kayo, yung sabi ni Digong, kayo mga congressman, pag nakabalik ako, paghuhulihin ko kayo, mga wala kayong prinsipyo. Sabi niya, pumasok kayo sa Congress, ang relosik ko pag nanalo Rolex. Pumunta kayo ng Malacanang, ang sasakyan Tamaraw paglabas Mercedes-Benz. Ngayon hindi na Mercedes-Benz ang sasakyan ng mga politisyan. Ang sasakyan ng mga politisyan, wheelchair. Wheelchair na may bracket sa liig. Yan ang sasakyan ng mga politisyan. Wheelchair na may bracket sa liig. Tatandaan nyo yan. Ilang politisyan ang gumamit ng wheelchair kapag nakakasuhan? Totoo yan, maniwala. Kay Erap naka-wheelchair, kay Gloria naka-wheelchair, kay... Lahat na lang naka-wheelchair eh.